Sa pong magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Hapon po. Umaga din. Good So, morning. Good afternoon. bagong pisang so mensahe katawan natin yung araw, walay karoon po si kaya gagi. Bawal sunog eh. No siya pa so na ninyo ka kayo makako eh. Pagkaroon ko kalabit yun no ten kurtin po ninyo pag may nato na katabi niyo po mga kapatid. Yan. Yun po yung hiling ko po sa inyo mga kapatid. Yan. So, sino una po sa atin dati ang nangarap na maging artista po mga kapatid? Yan. Siya pala si Katayo dati, ang nangarap niya maging artista. Siyempre siya. Di ba? Halos lahat tayo ay nangarap po na maging artista, di ba? Ngayon, paano natin malalaman kung ang isang tao po ay may potensyal bilang isang artista, di ba? Di ba sa pamamagitan po ng kanilang actions, o ang kanilang mga kilos, di ba? Dinidemo nila ito. Di ba kung sa mga bata nakikita natin sila na role playing, di ba? Makikita natin sila na mayroon pong silang potensyal bilang isang o sa paglagay nila ay bagay ito ay maging artista. Ngayon, ang tanong po sa atin, simula po nung tinanggap natin ang ating pong Panginoong Jesucristo sa ating buhay, isulot natin siya. Paano natin naipapakita ang kilos ng totoong tagapaglingkod ng Diyos, mga kapatid? Yun po ang katanungan sa atin. Kahit kung mayroon po tayong Biblia, mga kapatid, ipupulatin natin ito sa mga sulat ni Marcos or Mark chapter 10 verse 43, mga kapatid. Mark chapter 10 verse 43, mga kapatid. Yan. Sabi niya po doon, whoever wants to be a great must become a servant. Sabi nga po sa Tagalog o Pilipino, datapos sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Yan. Syupaman at si kayo, syupaman sumalabay, magmaliw na balag at si kayo, si katunaani, managlingkoryo. Panto tayo na antaan, no si katayo ng totoo, tuwa tayo managlingkor, ya Diyos. How are servants paano nga ba kumilos ang isang tagapaglingkod ng ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid? Kung ating pong titignan at ikukumpara, mga kapatid, kung paano pong maglingkod ang isang tao between this world at sa ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid, yan. Kung titignan pa natin, mas marami pong dinadakila ang mga tao sa mundong ito, mga kapatid. Yan. Kumpara po sa pagdakila po nila sa ating pong Panginoon Diyos at pagdating po sa paglilingkod. Ngunit ang tanong, sa mundong ginagalaw po natin, sa mundong ito na dinadakila po ng karamihan, ang tanong po sa atin, gaano na karaming tao ang naglingkod sa iyo? Gaano ran karakol? Ya totoo, sunanin ko rin sika. At pagdating naman po sa pagiging alagad ng Diyos, ang katanungan po sa atin, ilang tao na ang pinaglingkuran mo? Yan. Tigaran po kasi pinanglingkuran mo. Yan. Dahil kung titinan po natin sa mundong ito, halos lahat gusto pong mamuno. Halos lahat gustong mag-lead sa mundong ito, di ba? Nandiyan po yung mga sa mga politicians na gusto na po lang mamuno sa kanilang mga sinasakupan. Karamihan gusto pong mamuno sa mundong ito. Yan. Ngunit pagdating sa Diyos, yan. Pagdating po sa ating pong Panginoon Diyos, sabi niya dito, no one wants to be a servant. Halos walang may gustong maglingkod. Yan. Kung sa kumpara sa mundong ito, maraming tao ang namumuno para maglingkod. Ngunit pagdating sa ating pong Panginoon Diyos, halos walang mga tao ang gustong maglingkod pagdating sa gawain sa ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid. Yan. Servant's heart is even more important. Our worship will reveal our ministry, but our servant hearts will reveal our maturity. So, ang ating pong hul, mga kapatid, dyan po na iiyayad kung gaano po tayo maglingkod sa ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngunit, ang ating pong pusong mapaglingkod
diyan na ihahayag kung gaano na tayo ka-mature sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. The question is, how can we know if we have the heart of the servant? Paano natin malalaman kung mayroon po tayong pusong mapaglingkod or puso ng isang tagapaglingkod ng ating pong Panginoong Diyos? Paano ito yung naantaan? So, mayroon po tayong 4 na palatandaan kung paano natin malalaman kung mayroon po tayong pusong mapaglingkod. Walay talo tayo, 4 yan palatandaan. Payananatan tayo, no, si katayon totoo, si katayon Kristiyano, o walay puso mapanlingkod sa Diyos sa katawan. Number 1, idle servants make themselves available to serve. Yan yung pong una. Pangalawa, idle servants do every task with equal dedication. Pangatlo, idle servants are faithful to their ministry. At yung pang-4, idle servants maintain a low profile. So, pagdating sa una, idle servants make themselves available to serve. Ang totoong tagapaglingkod ay lagi pong available or handa ang kanilang sarili sa paglilingkod or para maglingkod. Sa itutuan, managlingkod rin Diyos, kanto. Lanang niya available, lanang niya handa. So, sarili na kaya man lingkod sa totoo o Diyos siya katawan. So, ito po ang unang palatandaan para malaman natin kung tayo po ay tunay na tagapaglingkod ng ating pong Panginoong Diyos. So, the question is, are we always available to serve? Lagi po ba tayong handa sa anumang oras, sa anumang pagkakataon, sa anumang araw para maglingkod? Mga kapatid. So, being a servant means giving up the right to control your schedule and allowing God to interrupt it whenever He needs to. So, ang pagiging alagad po ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, dapat naibibigay po natin yung tamang oras, yung tamang pong schedule po natin para magawa po natin yung mga bagay na ginagawa po natin. Hayaan natin ng Diyos na magdikta sa atin kung ano po yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin pagdating po sa paglilingkod. So, example na lang po, mga kapatid. Kami po na mga nagsiserve dito sa congregation dito. So, yung sitwasyon pa namin, lalo po kami ni Brother Nicky ay isa po kaming estudyante sa secular college na kung saan, bagamat andun po yung pagka-busy po namin sa paralan, ngunit ginagawa po namin yung paraan para yung schedule po namin para mangaral sa labas ay hindi po mapabayaan o maapekto. At hinahayaan po namin yun na ang Diyos ang mag-control pagdating sa bagay pong yun. Yung ibig sabihin doon na hayaan natin ang Diyos na mag-control sa mga bagay na gusto niya gawin para sa atin. So, ang tanong ko po sa inyo, bilang isang tagapaglingkod po ng Diyos, mga kapatid, lagi po ba tayong available na maglingkod sa anumang pagkakataon na kinakailangan tayo ng Diyos? Kinakailangan tayo ng mga tao? Yan. Minsan nga lang araw ng linggo, 2 oras lang yung gugugulin mo para magsamba. Ang iba pa sa atin napipilitan, di ba? Andyan ka man na nakupo pero iba yung ginagawa mo. Andyan ka man na nakupo pero akong dudungol. Di ba? 2 oras na ba? So, itan mo Diyos katawan dyan, agaw ya simba. Ang malaba ya, 2 oras, pero akala makalan dyan, juruan mo. Di ba? So, maraming dinadahilan ang mga tao pagdating sa paglilingkod. Kung naalala po natin yung last na mensahe ni Brother Kenneth nung nakarang linggo, di ba? Nabanggit niya dun sa Luke chapter 9 na may mga taong gustong maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Ngunit sa kanilang mga dahilan o sa kanilang mga excuses, sabi na dun, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pero tulutan mo ako or pabayan mo na akong umuwi sa amin para magpaalam sa aking mga kamag-anak. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pero pabayan mo na ako na ilibing ang bangkay ng aking ama. Kung saan ang mga bagay pong iyon, nagpapakita sila ng mga dahilan para hindi po sila maglingkod sa ating pong
Panginoong Diyos mga kapatid. So Mark chapter 8 verse 34 mga kapatid. Mark chapter 8 verse 34. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ang kanyang mga alagad. Kasi kanila sinabi, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagiging alagad po ng Diyos, ng ating pong Panginoon mga kapatid, ay nangangahulugang isinusuko natin ang buong buo, ang ating pong buhay sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kung saan sinasabi niyo doon sa ating nabasa, na kung sino mang gustong ibig na sumunod sa akin ay tanggihan ng kanyang sarili. Ibig sabihin, alisin natin yung ating dating pamumuhay natin kung gusto natin sumunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hayaan po natin ng Diyos ang mag-control sa ating buhay, mga kapatid. At andyan dapat yung salitang paglilingkod sa ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano pong mga kapatid. Yan. Servants are always on the lookout for ways to help others. When they see a need, this is the moment to meet it. So, ibig sabihin, ang totoong naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos mga kapatid ay naghahanap palagi ng oportunidad para makatulong sa mga nangangailangan. At hindi na pababayaan ang pagtulong na yun ay mawala sa kanilang sarili, mga kapatid. Diba, nung mga nakarang buwan lang, nakarang linggo na kung saan nagkaroon po tayo ng mga pagbibigay po ng tulong sa mga kapatiran at gayon din sa mga hindi po kapatiran. Nagpapakita doon na tayo po ay totoo talagang lingkod ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi niya po doon sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Yan. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon pa, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. You can begin looking for small tasks that no one else want to do it. Yan. Do these little things as they were great things because God is watching. So, pili tayong maghahanap, mga kapatid, ng mga maliliit na gawain na kung sa tingin natin ay walang sinumang gustong gumawa. Gawin lang natin ito kahit sa paningin po ng karamihan ay ito po ay napakamaliit. Ngunit pagdating sa Diyos, ito po ay napakalaking bagay. Dahil ang Diyos mismo ang saksi sa mga bagay na ginagawa natin. Yan. At yan ang totoong tagapaglingkod ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. So, yan po yung una, mga kapatid. Ang totoong tagapaglingkod ng Diyos, mga kapatid, sasabi nito, ay laging handa, laging available ang kanilang sarili para maglingkod sa mga nangangailangan. So, pangalawa, real servants do every task with equal dedication. So, ang totoong lingkod ay ginagawa ang bawat gawain na may parehas or pantay na dedikasyon. So, ang tanong po sa ating mga kapatid, bilang isang lingkod ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, nagagawa po ba natin ang bawat gawain na may pantay na dedikasyon? Bilang lingkod ya Diyos sa katawan, amin niya gawain niya ipapaway Diyos. Nagagawa ba tayo niya walit pare-parehas ya dedikasyon? Iska tayo. So, isang pa na mga kapatid. So, na-example ko na rin ito nung nakarang linggo doon sa house worship ng kapatid. Kami pong mga narito na naglilingkod, di ba? Sabado o Biyernes pa lang, kung may available po kaming time, lumalabas po kami sa poblasyon para mangaral full day. At pagdating po sa Sabado, dito po sa congregation sa Dumalandan at full day ulit yun. Pagdating po ng Sabado ng gabi, doon na po kami natutulog sa Wawa. Kung saan, tumutulong din po kami doon sa gawa nila sa kanilang pananambahan. Kung saan, alas 3 lang po na madaling araw, gumigising na po kami para maghanda sa worship service kasi ang worship nila po doon is alas 6 po ng madaling araw at hanggang alas 8. Pagdating ng pagkatapos po namin ng manambahan doon, ayan,
magbabiyahe ulit po kami doon sa poblasyon. At ang iba po sa amin ay pupunta po sa Bilmali para tumulong din sa gawain. At pagkatapos po ng poblasyon ng Bilmali, punta po kami dito sa Dumalandan. So, ibig sabihin mga kapatid, bagamat andun po yung pagod po namin, wamang may banal, may banal na laman, andun po yung pagod po namin sa aming pong physical na pangangatuan. Pero yung willingness po namin, yung dedikasyon pa namin para magsamba ay dapat hindi po nawawala mga kapatid. Ibig sabihin, ang bawat gawain natin para sa Panginoon, dapat nagagawa po natin ito na mayroon pong willingness at dedikasyon sa ating pong sarili mga kapatid. Sabi niya dito, whatever they do, servants do it with all their heart. The size of the task is irrelevant. So, ibig sabihin, kahit ano po yung ginagawa po natin, bilang isang tagapaglingkod mga kapatid, dapat ginagawa natin ito ng buong puso pa natin. At nagmumula ito sa ating puso mga kapatid. Minsan, ang gawain natin sa Panginoon, minsan, hindi po pare-parehas. Hindi po magkakaugnay. The only issue is, does it need to be done? Ang tanong lang, kinakailangan ba natin itong gawin at tapusin? Mga kapatid. Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3 verse 23. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ang paggawa ng mga paglilingkod sa ating Panginoon sa mga gawain pagdating sa Panginoon Diyos ay dapat ginagawa natin ito ng buong puso pa natin. Sabi niya doon, ginagawa natin ito para sa Panginoon at hindi sa mga tao. Sana maalis sana sa ating sarili ito na ginagawa natin ang paglilingkod o para sa Panginoon at hindi natin ito ginagawa para mapa-impress ang mga tao. Ang paggawa po ng mga paglilingkod ay gawain ito para sa Panginoon at hindi po ito gawain para mapa-impress natin ang mga tao, mga kapatid. Tanggalin natin sa isipan natin ang mga bagay na ito na, ay, akong nagtrabaho dyan. Galing ako sa kongregasyon na yan, kaya lumago. Akong nagbaptize niyan eh. Yan. Kung ganyan po ang mindset po natin, ibig sabihin, hindi po yan paglilingkod sa Panginoon. Dahil ginagawa mo yan dahil para mapa-impress mo yung mga tao. Makuha mo yung attention po nila. Yan. Ang bagay pong yan ay hindi po yan paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga po ni Josh Bruce, sabi niya po doon, in worship, we often fail to remember that God is the primary audience. Yan. We are not designed to worship to please a crowd. We engage in worship in order to please God. Na kung saan ito po yung karamihan na hindi po natin nagagawa. Na nakakalimutan palagi natin na pagdating po sa worship, ang pinakauna-una po nating audience ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan. We are not designed to worship to please a crowd. Hindi po tayo disenyo para manambahan, para makuha natin yung atensyon, mabigyan natin kaluguran ang mga tao. Sabi niya dito, but we engage in worship in order to please God. So, small tasks often show big heart. Your servant's heart is revealed in a little acts that others don't think of doing. Kahit ang gawain na iyan ay napakasimple mga kapatid or napakaliit, hanggat ginagawa po natin ito bilang paglilingkod mga kapatid, ito pa ay napapakita na mayroon po tayong malaking puso. Hanggat andyan po ang dedikasyon natin sa mga bagay na ginagawa po natin. So, ang simpleng pag-abot lang ng tubig sa mga nauuhaw mga kapatid ay nagpapakita na ikaw ay may malaking puso. Diba? Sabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 10 verse 42, ang sino mang magbigay ng isang basong tubig na malamig sa mga nauuhaw dahil sa taong yan ay aking alagad. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na siya ay hindi mawawalan ng gantimpala sa kanyang sarili. Noong mga nakarang Sabado po mga kapatid, doon po sa ilalim ng tulay, doon po sa
isang compound na family na pinagtuturuan po namin. Kung saan, marami din po sila at minsan may dala-dala din po silang mga anak po nila. So, nung mga nakaraan, kung di ako po nagkakamali, may 4 po na bata na kasama po namin. At pagkatapos po ng Bible study po namin, nagbigay po kami ng mga wafer o yung biscuit para sa mga bata. Natawa na lang kami bigla kasi nung may nakakitang mga nagbibigay po kami ng biscuit, sabi nila, "Ali kayo, kilala, taniwala mga interya biscuit dyan." Natawa na lang kami ni Brother Nicky kasi naubos po, muntik na naubos yung pinamigay po namin. Bagamat ganon, nagpapakita yun na kung naglilikod tayo sa mga tao, naglilikod tayo din sa atin pong Panginoon Diyos. Yan. Hanggang dyan po yung dedikasyon natin sa mga bawat gawain natin para po sa Panginoon. Ito ay nagpapakita na tayo po ay lingkod ng ating pong Panginoon Diyos. Yan. So, yan po yung pangalawa. Pangatlo, real servants are faithful to their ministry. Ang totoong lingkod ay tapat sa kanilang mga gawain o trabaho sa ating Panginoon Diyos. So, ito po yung mahirap na gawain ng isang naglilingkod. Na kung saan, hindi po sila nagtatagal sa kanilang gawain, sa kanilang ministeryo. Hindi po na natatapos ang sinimulang gawain para sa Panginoon. Sad to say, na kung sino pa yung nanggaling po sa Bible School, sila pa yung wala sa ministeryo mga kapatid, na kung saan marami po kaming kakilala na nanggaling po sa Bible Schools, nagtapos sa kanilang aralan. Ngunit sad to say na sila pala yung wala sa field mga kapatid ko sa gawain para sa Panginoon. Servants finish their tasks, fulfill their responsibilities, keep their promises, and complete their commitment. Ang isang lingkod ng Diyos ay tinatapos ang kanilang gawain, tinutupad ang kanilang responsibilidad, pinapangalagahan ang kanilang pinangako, at tinatapos ang kanilang pangako. So, sa katunayan mga kapatid, hindi ko rin akalain na darating ang araw na tatayo ako sa kongregasyon. Kasi noon, bago po ako pumasok sa Bible School, wala po talaga sa plano ko ang mag-Bible Schools. Na kung saan, hindi ko rin akalain na tatayo balang araw dito sa kongregasyon. Minsan, hanggang sa ngayon, matagal na ako kung nagtapos sa Bible School, palagi po itong sumasagi sa aking isipan na bakit ako napasok sa ganito. Diba? Minsan nasasabi ko rin sa aking mga kasama na, Brad, parang hindi yata namabagay sa akin ang pagiging preacher, sabi ko. Na kung saan, palaging sumasagi sa aking isipan yung kapatid. Faithfulness has always been a rare quality. Most people don't know the meaning of commitment. So, bihira pa din mahanap sa mga tao ang pagiging matapat po nila. At kadalasan sa mga tao, hindi na po alam ang totoong kahulugan ng salitang pangako or commitment mga kapatid. Faithful servants never retire. They serve faithfully as long as they are alive. Ang tapat na lingkod kailanman hindi po bumibitaw or umuurong. Sila po ay naglilingkod ng matapat hanggang sila po ay nabubuhay. Kaya minsan, kung nasasagi sa aking isipan na baka darating ang araw na mawawala ko sa pag-preach, pero hindi pa rin ako titigil sa paglilingkod. Na kung saan, bagamat titigil ka na sa kinasayan mong gawain na magpangaral, pero yung patuloy na paglilingkod mo sa Panginoong Diyos ay hindi dapat mawawala, mga kapatid. Na kung saan, bagamat mayroon kang ibang trabaho bukod sa ibang pangangaral, dapat andun pa rin yung paglilingkod mo sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil sabi niya dito, ang totoong naglilingkod na matapat ay sila po ay naglilingkod hanggang sila po ay nabubuhay, mga kapatid.
So, yan po yung pangatlo. Pangapat at panguli na palatandaan, real servants maintain a low profile. So, ang totoong pong lingkod ay napapanatili niya ang pagiging mapagkumbaba, mga kapatid. So, ito po yung kadalasan na hindi po napapanatili ng mga naglilingkod, mga kapatid. Dahil aside from being servant, mga kapatid, ang iba po sa atin, mayroon po tayong ibang trabaho. Dahil ang isang lingkod po ng Diyos ay dapat mapagkumbaba, di ba? Ngunit ibahin natin sa mga secular works po natin. Dahil ang nangyayari, dahil sa mga trabaho po natin sa labas, minsan, andyan po yung pataasan sa mga tao, mga kapatid. At minsan, dahil sa pagiging mataas, minsan ang isang Kristiyano, ang isang alagad ng Diyos, nadadala natin ito sa pagiging lingkod ng ating Panginoon Diyos. Na kung minsan, hindi natin nami-maintain ang pagiging mapagkumbaba, mga kapatid. The race to be a leader is crowded, but the field is wide open for those willing to serve. Kung ating pong titignan, mga kapatid, sa mundong ito, napakarami po ang gustong maging leader, maging pinuno. Na dahil sa sobrang may gusto, sabi niya dito ay siksikan na. Napakaraming tao na. Ngunit ang isang pagiging lingkod ng Diyos ay palagi pong bukas, mga kapatid. Napakaluwang at bukas ito sa mga willing na maglingkod, mga kapatid. Palagi po itong bukas sa mga taong gustong maglingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Ano pa? Kung tinignan pa natin yung leadership sa mundong ito, kumpara sa pagiging servant sa iglesia, minsan, nawawala na po yung pagiging humble ng isang lingkod dahil sa pagiging leader, mga kapatid. Ibig sabihin, may instances, pangyayari na kung saan, nawawala yung isang pagiging mapagkumaba ng isang lingkod ng Diyos dahil minsan, ang lingkod na yun ay isa pong leader, mga kapatid, sa ibang organisasyon, mga kapatid. Minsan, dahil yung pagiging mapamatas niya ay dadala niya sa pagiging Kristiyano niya, nawawalan niya na ang pagiging isang mapagkumbaba. Ulit ang sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 5. 1 Peter chapter 5 verse 5. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, tatapat ng bibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Yan. Ano pa mga kapatid? Matthew chapter 6 verse 1, sabi ng Panginoon, be careful not to do your good works in public in order to attract attention. If you do, your Father in heaven will not reward you. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag niyong gawin ang mga mabubuting gawa sa mga tao para ma-attract niyo yung kanilang mga atensyon. Kung ginagawa niyo ito, ang Ama na nasa langit ay hindi kayo kagatin palaan. Minsan, sa pagiging alagad, pinagyayabang natin yung mga accomplishment po natin sa mga iba po nating kapatiran. Kung saan, ang bagay pong yun ay hindi pong ayaw po ng ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid. Ang bagay pong yun ay ayaw po ng ating pong Panginoon Diyos na pinagmamayabang po natin kung ano po yung mga naging accomplishment po natin sa mga paggawa po natin o paglilingkod po natin. Ano pa po? Ito po yung isa pa pong babala sa atin. Galatians chapter 1 verse 10. Galatians chapter 1 verse 10, mga kapatid. Sapagkat ako bagay naghihikayat ngayon sa mga tao sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod para sa mga tao,
ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. So, si Apostol Pablo na po ang nagsabi, mga kapatid, na dapat ginagawa natin ang bawat gawain pa natin para mabigyan lugod ang mga tao o mabigyan lugod ang Diyos, mga kapatid. Hindi po natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin para maluguran po natin or ma-please o ma-attract po natin ang mga tao. Kaya sabi po ni Pablo, nanghihikayat ngayon ako sa mga tao ko sa Diyos. Ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay ng lugod sa mga tao, ay hindi po magiging alipin ni Kristo. Yan. Hindi tayo magiging tagapaglingkod ng ating pong Panginoon Kristo kung ginagawa po natin ang mga bagay pong hindi po natin o hindi dapat kanais-nais sa ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid. You may be serving in obscurity, in some small place, feeling unknown and unappreciated, but God for you whenever or where you are for a purpose. Minsan mapapaisip ka na lang, mga kapatid, bakit pa ako napunta sa lugar na ito? Di ba? Dito pa ako nailagay para mag-serve. Na kung minsan, nalalabuhan tayo or sobrang labo. Yan. No, dyan sika tayo, di ba makapag-araman? No, dyan si kamiran, magkakalari sa itikatuan mo, minsan, may trabaho mo yung sinaga ng progress na nalilikas mo yung may araman with sarili mo. Yan. At minsan, yung mga ginagawa natin ay hindi po na-appreciate ang mga ginagawa natin sa paglilingkod. Pero sabi niya dito, tandaan natin na nilagay tayo ng Diyos sa mga lugar or congregation na pinaglulukuran natin dahil may dahilan siya, may dahilan or may purpose ang ating Panginoong Diyos, may layunin ang ating Panginoong Diyos kung bakit tayo nilagay sa mga congregation na hindi po pamilyar po para po sa atin, mga kapatid. Knowing this, don't be discouraged when your service is unnoticed or taken for granted, but keep on serving God. Huwag po tayong panghinaan ng loob kung minsan yung ating pong paglilingkod ay hindi po napapansin or hindi po na-appreciate. But palagi po tayong magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 15 verse 58, thy labor is not in vain. Lahat po ng ginagawa po natin para sa Panginoon ay may kabuluhan. And thy labor is not in vain. So, I serve God by serving others. Yan. Sa pamamagitan po ng paglilingkod natin sa mga tao, ito po ay nagpapakita na naglilingkod tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Kagaya po ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 10 verse 42, I can guarantee this truth. Whoever gives any of my humble followers a cup of cold water, because that person is my disciple, will certainly never lose his reward. Ang sino mang magbigay ng isang pasong tubig na malamig sa mga nauuhaw, sabi niya, nang dahil ang taong yan ay aking alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang taong yan ay hindi mawawalan ng ganti sa kanyang sarili. So, ang pagbibigay po ng tulong o serbisyo sa mga tao, ito po ay pagpapakita na tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya di ba mayroon po tayong mga plano dito sa congregation na magkaroon po tayo ng food feeding. Di ba? Ang bagay pong yun ay nagpapakita na sa paglilingkod mo sa mga tao, sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga tao, ito po ay paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. And then, last verse na ating pong babasahin, mga kapatid. Matthew chapter 25, verse 21, mga kapatid. Matthew chapter 25, verse 21. Sinabi niya sa kanyang mga Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Well done and good, faithful servant, sabi ng ating pong Panginoon Diyos. At nawa,
ang salitang iyon, sana pagdating po ng araw ay masabi ng ating pong Panginoong Hesus o ng Panginoong Diyos sa ating pong sarili pagdating ng araw. Ayan. Well done and good, faithful servant. Dapat ang bagay pong yun ay marinig po natin pagdating po ng araw. So sa pong ito ay nakita po natin kung paano nga po ba kumilos ang isang naglilingkod ng ating pong Panginoong Diyos. At nalaman po natin kung tayo po ay tunay na naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. At nawa sa mensaheng ito ay pagpalain tayo ng Panginoon sa araw ko. God bless ating lahat.